Martial Peak, Kabanata 5352. Pinlano ito ng matagal. Kahit na ang Purifying Black Ink Battleship ay hindi maliit, ang lokasyon ng Universe Array ay hindi masyadong malaki. Karaniwan, maaari lamang itong tumanggap ng ilang dosenang mga tao, ngunit ngayon ay daan-daang mga tao ang sumusubok na bumalik dito, na naging sanhi upang maging medyo masikip. Wala ring inaasahan na ganito. Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili. Isipalagay ko ang mga nakatataas ay nagpadala ng mga utos na bumalik sa Great Pass upang maghanda para sa paparating na labanan. Kung hindi mangyayari ang ganito. Kudlit, maging ito ay maaaring, ito ay hindi na malaking deal. Maaaring medyo magulo, ngunit ang mga cultivator ay mabilis na bumalik mula sa labas kaya hindi ito maaaring makatulong. Kung mananatili silang lahat dito, lalo lang magsisiksikan. Sumabay si Yang Kai sa daloy at hindi nagtagal ay dumating sa setup ng space array. Humakbang siya sa array kasama ang iba, at pinaga niya ang kanyang lakas. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa deck ng Purifying Black Ink Battleship. Katulad ng dati, walang nanatili sa deck ng Purifying Black Ink Battleship. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dumating si Yang Kai sa isang open space at nagsagawa ng mabilisang pag-scan gamit ang kanyang Divine Sense, ngunit nabigo siyang mahanap ang Dawning Light. Mayroon ding Universe Array sa Dawning Light, kaya hanggat nasa loob ito ng Universe Transference Law, mararamdaman niya ito. Ngunit dahil hindi niya mahanap ang Dawning Light, ang tanging posibilidad ay nadala ito sa small universe ng isang tao. Si Shenao at ang iba pa ay nakabalik na. Mabilis na tinungo ni Yang Kai ang courtyard ng Dawn Squad, at gaya ng inaasahan niya, naramdaman niya ang aura ng mga miyembro ng Dawn Squad mula sa loob, ngunit lahat sila ay tila kinukondisyon ang kanilang mga sarili, naghahanda para sa paparating na labanan. Hindi sila inistorbo ni Yang Kai at bumalik na lamang sa kanyang silid kung saan siya naupo ng naka-cross-legged at nagpasok ng ilang mga table tasks sa kanyang bibig upang mabawi ang kanyang tibay at lakas. 10,000 sundalo ang nagtipon sa loob ng Great Evolution Pass, naghahanda para sa pag-atake. Sa kawalan, ang napakalaking Great Evolution Pass ay dumiretso sa Royal City nang hindi nagtatago. Dahil nalantad na ang kanilang presensya, hindi na kailangang itago pa. Isa rin itong paraan para ipaalam sa Black Ink Clan na determinado ang human race na manalo sa digmaang ito. Ang pagpapakilos ng Great Evolution Pass ay kumakatawan na ang 10,000 mga sundalo ng tao ay hindi titigil para sa anumang bagay. Ang sinumang nang ahas na hamarang sa kanilang daan ay nakatakdang mamatay sa isang trahedya na kamatayan. Kasabay nito, sa Royal City. Ang Royal Lord ay nakaupo sa loob ng kanyang napakalaking Royal Palace, ang kanyang mukha ay mapatla at madilim. Malinaw, ang kanyang mga pinsala ay napakalubha at hindi pa siya gumagaling. Ilang daang taon na ang nakalilipas, paulit-ulit niyang nakipaglaban sa babaeng human old ancestor sa loob ng 100 taon, kung saan ang magkabilang panig ay dumanas ng malaking pagkatalo. Nagdusa siya ng malubhang pinsala sa sunod-sunod na mga labanan, at ganoon din ang nangyari sa old ancestor. Sa huli, pareho silang nakakuha ng matinding hit, at hindi na nila naipakita ang kanilang pick sa labanan. Ngunit wala siyang ideya na ang old ancestor ay naglalagay lamang ng isang aksyon. Sa bawat pag-aaway nila noon, siya ay ganap na gumaling at nagkukunwaring kahinaan lamang para ibaba niya ang kanyang bantay. Sa huling labanan ng digmaang iyon, biglang inilabas ng old ancestor ang kanyang pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban at hinampos siya sa puntong halos hindi na siya makatakas. Kung hindi pinamunuan ng ilang territory lords ang napakalaking bilang ng mga tropa mula sa Royal City upang iligtas siya, pinatay sana siya ng old ancestor sa araw na iyon. Ang territory lords at ang Black Ink Clan Army na dumating upang iligtas siya ay nag-alay ng kanilang buhay, ngunit ang Royal Lord ay nakaligtas. Kahit ngayon, hindi maintindihan ng Royal Lord kung paano mabilis na nakabangon ang old ancestor mula sa kanyang mga pinsala. Sa lohikal na pagsasalita, imposibleng makarecover siya ng ganoon kabilis mula sa mga pinsalang tulad ng mga iyon. Sa kasamaang palad, talagang gumaling ang old ancestor. Sa labanang iyon, tumakas siya pabalik sa Royal City kung saan halos hindi niya pinanghahawakan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng kanyang Black Ink Nest para labanan ang old ancestor na masugid na humabol sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang hukbo ay dumanas ng nakapipinsalang mga casualty. Dahil din sa labanang iyon kaya nawalan ng kakayahan ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater na makipagkompetensya sa humans. Sa kabutihang palad, ang mga tao ay umatras din sa lalong madaling panahon pagkatapos ng labanan upang kunin muli ang Great Evolution Pass at ibalik ito. Bagamat maaaring nakakahiya,
nakahinga ng maluwag ang Royal Lord nang makita niyang umatras ang Human Race Army noong araw na iyon. Sa wakas, makakabawi na siya sa kapayapaan. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, hindi nangyari ang mga bagay gaya ng inaasahan niya. Ang Old Ancestor ay biglang bumalik na mag-isa ilang araw pagkatapos niyang pumasok sa Black Ink Nest para magpagaling. Dahil sa gulat, nagmamadali siyang tumalon palabas ng Black Ink Nest, na walang ibang pakialam kundi ang kaaway sa kanyang pintuan. Ito ay simula pa lamang ng kanyang pagdurusa. Sa susunod na 200 taon, ang Old Ancestor ay babalik paminsan-minsan, alinman ay ilalabas ang kanyang 9th grade Heaven Opening Realm Aura mula sa malayo upang banta ang Royal City, o direkta lang siyang aatake at gagawa ng kaguluhan. Maraming Black Ink clansmen ang namatay sa kanyang mga kamay, ngunit walang magagawa ang Royal Lord kundi manatiling malapit sa Royal City kung saan maaari niyang samantalahin ang kanyang Black Ink Nest para itaboy ang Old Ancestor. 2 siglo. Ito ay isang buong 2 siglo, ngunit ang mga pinsala ng Royal Lord ay hindi bumuti. Nag-alab sa galit ang mga mata ng Royal Lord nang maalala ang kanyang anyo. Hindi pa siya nakatagpo ng ganito kahirap na kalaban. Nang walang pagpipilian, maaari lamang niyang utusan ang mga feudal lords na kunin ang kanilang mga Black Ink Nests at bumuo ng Black Ink Strength Barrier sa paligid ng Royal City. Ang lahi ng tao ay babalik balang araw, ang Royal Lord ay nakatitiyak dito, at gayon din ang mga Territory Lords. Kaya, kinailangan nilang mag-ingat. Ang linya ng pagtatanggol ng Black Ink Strength ay maaaring maghigpit sa mga galaw ng mga human cultivator, samantalang ang Black Ink Clansmen ay magiging parang isda sa tubig. Kung talagang sumiklab ang isang digmaan isang araw, ang linya ng depensa na ito ay maaaring magtip sa mga kaliskis sa kanilang pabor. Dahil dito, ang Black Ink Clan ay gumugol ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan, inubos ang halos lahat ng kanilang naipon sa nakaraang 30,000 taon. Ngunit sulit ito. Ang Black Ink Strength Defense Line ay sumasakop sa isang malawak na lugar sa palibot ng Royal City, na mangangailangan ng kahit na ang pinakamalakas na masters ng ilang araw upang tumawid, na nagbibigay ng isang ligtas na zone para sa Black Ink Clan. Ang sinumang tao na maglakas loob na tumawid sa depensang ito ay tiyak na makakatagpo ng isang kakilakilabot na wakas. Nang matanggap nila ang balita na umatake ang human race, hindi masyadong nagulat ang Territory Lords at maging ang Royal Lord, ngunit sa kanilang pagkabigla at pagkasindek, isa pang balita ang nakarating sa kanilang mga tainga. Ang Black Ink Clansman na nakatuklas sa mga galaw ng human race ay nagulat na ang mga tao ay hindi umaatake sa isang fleet tulad ng nakaraan, ngunit sa halip ay dinala ang buong Great Evolution Pass sa kanila. Sa katutubo, wala sa mga nakatataas sa Black Ink Clan ang gustong maniwala dito. Ngunit ng personal na lumabas ang Hongdi Territory Lord upang mag-imbestiga at makita ang napakalaking sandata ng digmaan na sumusulong patungo sa Royal City, kahit gaano siya ayaw, wala siyang pagpipilian kundi paniwalaan ito. Pinamunuan niya ang Great Evolution Pass sa loob ng 30,000 taon, kaya hindi niya ito maihahambing na pamilyar dito, alam ang bawat sulok at cranny tulad ng likod ng kanyang kamay. Great Evolution Pass ay talagang paparating na. Kudlit. Nang matanggap nila ang balitang ito, lahat ng Territory Lords ay nabigla. Makakagalaw talaga ang Great Evolution Pass. Paano magagalaw ang gayong napakalaking bagay? Higit sa lahat, sinakop ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass sa loob ng 30,000 taon ngunit hindi kailanman natuklasan na maaari itong kontrolin. Alam nila na ang Great Evolution Pass ay isang higanteng mobile palace artifact, ngunit bukod doon, wala na silang ibang alam. Ang isang napakalaking Great Pass na tulad niyan ay umaatake, kasama ang lahat ng malalakas nitong offensive at defensive array. Mahirap sabihin kung gaano kabisa ang linya ng pagtatanggol ng Black Ink Strength na ibinuhos ng Black Ink Clan na pawis at dugong itinayo laban sa hindi pa nagagawang hakbang na ito ng humans. Ngayon, kahit na sa isang kapaligiran na puno ng Black Ink Strength, kung pakiramdam ng mga human soldiers na hindi na sila makakatagal, maaari na lang silang bumalik sa Great Evolution Pass para magpahinga at magpagaling. Lahat ng Territory Lords ay nakatitig kay Hongdi na may pagsisi sa kanilang mga mukha. Nakaramdam ng galit si Hongdi dahil sa naliligaw na galit na ito. Maaaring siya ang namamahala sa Great Evolution Pass sa loob ng 30,000 taon, ngunit sa pagtatapos ng araw, isa pa rin itong artifact na pinino ng human race. Paano ito madaling makontrol ng walang espesyal na pamamaraan? Gayunpaman, hindi iyon ang pinakamahalagang punto. Ang pinakamahalagang isyu ay kung paano nagawa ng Great Evolution Pass na makalusot sa linya ng depensa ng Black Ink Strength nang walang nakakapansin. Maaaring may ilang mga lugar sa linya ng depensa na may mas mahinang pagsubaybay kaysa sa iba,
ngunit tiyak na walang sapat na puwang upang makaligtaan ang napakalaking Great Evolution Pass na naglalayag. Dapat ay nakatanggap sila ng balita tungkol sa pagsalakay noong isang buwan nang pumasok ang Great Evolution Pass sa linya ng depensa. Ngunit sa katotohanan, nalaman lang nila ito kalahating buwan pagkatapos tumawid ang Great Evolution Pass sa defense perimeter. Iyan ang pinaka-hindi pangkaraniwang punto. Sa anumang kaso, walang saysay na ituloy kung sino ang may pananagutan sa kung aling kabiguan ngayon. Ang Black Ink Clan ay nawalan na ng tinatayang 20% hanggang 30% ng mga lords at ang kanilang mga subordinate na nakaistasyon sa outer defense line, pati na rin ang hindi bababa sa 1,000 Black Ink nests. Nakaranas sila ng matinding pagkalugi. Ang buong Great Pass ay sumalakay, napakalinaw, ang mga tao ay nagpaplanong makipaglaban sa kanila. Kung hindi nila mapipigilan ang mga tao sa pagkakataong ito, ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater ay malilipol. Sa kasalukuyan, lahat ng territory lords ay natipon sa Royal Palace. Pagdating nila, napakabigat na ng hangin sa palasyo kaya hindi nang ahas na magsalita ang territory lords, ngunit hindi nagtagal, binigyan sila ng Royal Lord ng mas masahol pang balita kaysa sa inaakala nila. Hindi lang ito nangyayari sa Great Evolution Theater. Mula sa impormasyong natanggap niya, lahat ng human race's Great Passes ay gumagalaw patungo sa Royal City sa kanilang kaukulang theater. Ito ay hindi lamang isang labanan para sa pangangibabaw ng isang theater, ngunit isang kabuoang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Ito ay tunay na walang uliran. Ang ganitong malakihang deployment ay hindi maaaring maorganisa sa loob lamang ng 1 o 2 taon. Malinaw na pinaplano ito ng human race sa napakatagal na panahon. Ngayong nag-iipon na sila ng todo-todo na pag-atake, malinaw na nagpaplano silang magkaroon ng mapagpasyang labanan sa Black Ink Clan. Pagkatapos ng digmaang ito, isang lahi lamang ang mabubuhay. Nagulat lahat ang territory lords. Sa kanilang mga isipan, ang mga tao ay palaging pasibo at ganap na nakatuon sa pagtatanggol. Maaaring umatake ang Black Ink Clan kahit kailan at saan man nila gusto, at maaari silang umatras ayon sa gusto nila. Ang status quo na ito ay hindi nagbago sa hindi mabilang na millennia. Totoo na ang Black Ink Clan ay magdaranas ng napakalaking casualty sa tuwing sumiklab ang digmaan, ngunit ang mga tunay na masters ay halos lahat ay mabubuhay. Ang mga namatay ay ang mga mahihina at hamak na sundalo. Para sa Black Ink Clan, kahit na ang mahihinang clansmen na ito ay namatay ng maramihan, hanggat mayroon silang Black Ink nests at sapat na mapagkukunan, maaari nilang palitan ang kanilang mga ranggo ng walang limitasyon. Ngunit ito ay naiiba para sa mga tao na palaging may mas kaunting mga sundalo. Bawat isang kamatayan para sa kanila ay isang malaking pagkawala. Dahil dito, ang mga territory lords ay palaging naniniwala na balang araw, magagawa nilang lipulin ang lahat ng tao at isa-isang ibababa ang Great Pass bago tuluyang salakayin at sakupin ang 3,000 mundo. Ang Black Ink Clan ay nagnanais ng umuunlad na 3,000 mundo mula pa noon, kung saan maaari nilang alipinin ang hindi mabilang na mga Black Ink disciples at magpista sa hindi mabilang na kumpletong universe worlds. Ito ang mundo na pinakaaasam ng Black Ink Clan. Ngunit ngayon, ang human race ay aktwal na naglunsad ng isang pag-atake sa bawat teatro na may malinaw na layunin na panasan sila mula sa pag-iral. Matapos ang isang mabigat at nakapanlulumong katahimikan, hindi na nakayanan ni Hongdi at sinabi, na kinuyam ang kanyang kamao, Sir Royal Lord, ang mga tao ay lumalapit na may hindi mapigil ang momentum. Ang Great Evolution Pass ay napakatibay din. Kung tumama ito sa Royal City, tiyak na masisira ang Royal City. Nang salakayin ng Great Evolution East-West Army ang Royal City noong nakaraang pagkakataon, nilagyan nila ang 12-dosenang Universe Worlds ng libu-libong Spirit Array para gamitin ang mga ito bilang mga higanteng sandata, na naging sanhi ng matinding paghihirap ng Black Ink Clan. Kinailangan ng Black Ink Clan na hatiin ang kanilang mga puwersa sa bawat labanan upang ipagtanggol laban sa Universe Worlds na ibinato sa kanila, na nagresulta sa pagkamatay ng marami sa kanilang mga clansmen. Masama na ang sitwasyon noong Universe Worlds pa lang, pero ngayon, ang naniningil sa kanila ay ang mismong Great Pass. Siyempre, ang Great Evolution Pass ay mas mababa sa Universe Worlds sa mga tuntunin ng dalisay na laki. Kahit na ang pinakamaliit na Universe World ay hindi mabilang na beses na mas malaki kaysa sa Great Evolution Pass. Ngunit hindi sukat ang pamantayan kung saan susukatin ang isang banta. Kapag ang Universe Worlds ay ginagamit sa pag-atake, ang Territory Lords ay maaaring pasabugan ang mga ito sa pamamagitan ng magkasanib na pag-atake ng walang kahirap-hirap, kaya hindi sila isang malaking banta sa Royal City hanggat may mga wastong pag-iingat. Sa kabaligtaran, ang Great Evolution Pass ay ang pinakamatibay na artifact ng tao na kilala na umiiral.
Higit pa rito, ito ay napapaligiran ng hindi mabilang na mga hadlang, kaya walang sino man ang makatitiyak na magagawa nila itong sirain. Kung bumagsak ang Great Evolution Pass sa Royal City, ito ay katulad ng pagdurog ng isang itlog gamit ang isang bato. Hindi makakalaban ang Royal City. Hindi banggitin, mayroon pa ring 10,000 mga sundalo ng tao sa loob ng Great Evolution Pass. Hindi sila ilang mga walang buhay na estatwa. Tiyak na magdedepensa sila at magsasalakay kapag sinubukan ng Black Ink Clan na salakayin ang Great Evolution Pass. Marshall Pick, Kabanata 5353. Mga paghahanda. Ilang araw lang ang layo ng Great Evolution Pass sa Royal City, kung hindi tayo mag-iisip ng paraan para ipagtanggol ang ating sarili bago ito dumating, natatakot akong mawala ang lahat. Ungol ng isang Territory Lord. Paano tayo lalaban? Tanong ng isa sa mga Territory Lord. Ang pass ay kumakatok sa amin, at hindi ito mapipigilan ng Royal City. Sa kasong iyon, mayroon lamang kaming isang pagpipilian, at iyon ay upang iwasan ito. Kung gusto ng human race na sirain ang Royal City gamit ang Great Evolution Pass, dapat nating gawin ang lahat para mapigil sila. Sa totoo lang, hindi ganoon kalaki ang pagkasira ng Royal City para sa Black Ink Clan. Ang lugar kung saan naninirahan ang Royal Lord ay ang Royal City, kaya kung ang Royal City ay nawasak, maaari silang lumipat sa ibang lokasyon at muling itayo. Gayunpaman, ang Black Ink Nest ng Royal Lord ay nasa Royal City, at ang Black Ink Nest ay walang anumang tunay na kakayahan sa pagtatanggol. Kung mawawasak ang Royal City, ang Black Ink Nest ay mawawasak kasama nito, at kung nangyari iyon, ang nasaktan na Royal Lord ay hindi maaaring humiram ng kapangyarihan nito upang labanan ang Old Ancestor. Sa kanyang kasalukuyang estado, kung wala ang kanyang Black Ink Nest, ang Royal Lord ay hindi ang katugma ng Human Old Ancestor. Ang kanyang pagkatalo o mas masahol pa, ang kamatayan, ay lubos na makakaapekto sa moral ng Black Ink Clan Army. Sa harap ng nalalapit na Great Evolution Pass, nadama ng maraming Territory Lords na ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito ay ang pag-iwas dito. Walang pakialam na sumagot si Hongdi. Paano natin ito maiiwasan? Ang Great Evolution Pass ay isang mobile palace artifact. Kahit na mailipat natin ang Royal City, ang ating bilis ay walang alinlangan na mas mabagal kaysa sa Great Evolution Pass. Kahit na nagawa nating iwasan ang kanilang pag-atake ng isang beses o dalawang beses, kailangan nating harapin sila ng maaga o huli. Siya ay nagpunta dati upang siyasatin ang sitwasyon ng Great Evolution Pass at alam na hindi ito maiiwasan ng Royal City. Uupo na lang ba tayo dito at hihintayin ang pag-atake ng mga tao? Galit na tanong sa Territory Lord na nagsalita kanina. Umiling si Hongdi. Malayo ang nilakbay ng Great Evolution Pass para makarating dito, kaya dapat lang magkaroon ng sapat na lakas ang humans para maglunsad ng isang pag-atake kung lalaban tayo. Hanggat gumawa tayo ng nagkakaisang pagsisikap at harangin ang isang welga, mapoprotektahan natin ang Royal City. Ang susunod ay isang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Bagamat malakas ang tao, hawak pa rin natin ang kalamangan sa bilang. Kahit na ito ay mga Apex Masters o mas mahihinang mga sundalo, ang ating Black Ink Clan ay palaging may ganitong kalamangan, kaya bakit natin sila katakutin? Maaaring ito ang nangyari, ngunit alam ng lahat ng Territory Lords na ang lakas ng pakikipaglaban ng lahi ng tao ay hindi mahuhusgahan lamang batay sa mga numero. Kung hindi, ang Black Ink Clan ay hindi sana matalo ng husto kaya natatakot na silang umalis sa Royal City. Kailangan nating magbayad ng malaking halaga para mainto ang pagsulong ng Great Evolution Pass. Pagkatapos maglakbay ng napakalaking distansya, ang napakalaking pass ay nakakuha ng hindi kapani-paniwalang dami ng momentum. Ang Black Ink Clan ay kailangang ilagay ang kanilang buhay sa linya kung gusto nilang ihinto ito. Hindi pa banggitin ang Feudal Lords, kahit ang Territory Lords ay baka mahulog kung hindi sila mag-iingat. Kahit na kailangan nating magbayad ng malaking halaga, dapat nating pigilin ito. Ang sabi ni Hongdi habang ang mabagsik at walang awa na tingin ang pumalit sa kanyang mukha. Noon, napilitan siyang iwanan ang kanyang Black Ink Nest at lahat ng 7th grade Black Ink Disciples, lahat para ligtas na makaalis ang mga nakaligtas na Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass. Nag-iwan ito ng malaking bahid sa kanyang reputasyon at minamaliit pa siya ng maraming Territory Lords sa paglipas ng mga taon, pakiramdam na nawala sa kanya ang mukha ng Black Ink Clan. Walang sandali ang lumipas na hindi ninais ni Hongdi na makipaglaban muli sa humans upang patunayan ang kanyang lakas at na ang kanyang pinili sa araw na iyon ay pinilit. Ngayon na ang mga tao ay sumalakay, ito ay isang krisis para sa Black Ink Clan, ngunit isa rin itong pagkakataon para sa Hongdi.
Hanggat maaari siyang magdulot ng matinding pagkatalo sa mga tao sa labanang ito, maaari niyang hugasan ang kanyang dating kahihiyan. Kung kaya niyang pumatay ng 8th grade Heaven Opening Realm Master, mas mabuti pa iyon. Sumang-ayon din si Chekong, na tumanggo. Ang pag-iwas sa kaaway ay hindi diskarte upang manalo sa isang digmaan. Gumugol tayo ng napakaraming oras at pagsisikap upang mag-set up ng napakalaking linya ng depensa, ngunit ngayon gusto nating tumakas kasama ang Royal City. Hindi kayang mawalan ng mukha ng ganito ang ating Black Ink Clan. Ilang siglo na ang nakalilipas, gumamit ang human race ng mga Pokana at panlilinlang upang mapinsala ang Royal Lord, na naging sanhi ng ating Black Ink Clan na magdusa ng mabibigat na casualty. Ang kanilang tagumpay sa labanang iyon ay nagbulag sa mga tao at ginawa silang mayabang, na ginawa nilang minamaliit tayo bilang mahina at hindi karapat-dapat na katakutin. Pero iba na ngayon. Dahil naglakas loob silang kumilos ng may kapangahasan, siguraduhin nating lahat sila ay mamamatay dito. Paglingon niya, itinaas niya ang kanyang kamao patungo sa Royal Lord na nakaupo sa kanyang trono at yumuko. Sir Royal Lord, hinihiling ng iyong subordinate na pangunahan mo ang lahat ng Territory Lords na ipagtanggol ang Royal City hanggang sa kamatayan at itigil ang Great Evolution Pass. Ang Royal Lord ay nanatiling ganap na tahimik. Sa una, mayroon siyang 2 pakpak na puno ng Black Ink Strength sa kanyang likod, ngunit ngayon ay isa na lamang ang natitira. Ang isa pa ay na-rip off ni Old Ancestor Xiao Xiao sa huling labanan 200 taon na ang nakakaraan at hindi pa niya ito nabawi kahit ngayon. Dahil hindi nagsalita ang Royal Lord, ang Territory Lords ay makapaghintay lamang. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumanggo ang Royal Lord. Gagamitin natin ang Royal City bilang larangan ng digmaan. Papatayin natin ang Old Ancestor at lipulin ang Human Race Army. Ang mga espiritu ng Territory Lords ay bumangon habang sila ay sumigaw ng sabay-sabay. Patayin ang Old Ancestor, lipulin ang hukbo ng lahing tao. Agad na tumaas ang kanilang moral. Sino ang nakakaalam kung saan nanggagaling ang kanilang pagtitiwala? Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ng palasyo ang Territory Lords, naghahanda na labanan ang sumusulong na Great Evolution Pass. Sa isang iglap, ang Black Ink Clan Army sa Royal City ay pinakilos, na bumuo ng isang defensive perimeter sa labas ng Royal City. Alam ng lahat ng Territory Lords na ang kinabukasan ng magkabilang lahi ay nakasalalay sa labanang ito. Kung nanalo ang humans, wala nang lugar para mabuhay ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater, at vice versa, mamamatay ang humans. Walang nang ahas na ibaba ang kanilang bantay habang naghahanda silang ilagay ang lahat ng kanilang mga baraha sa mesa. Sa isang sandali, ang Royal City ay nabalot ng isang makapal na layuning pumatay. Sa malayo, ang Great Evolution Pass ay lumipad pasulong sa pinakamataas na bilis. Ang mga balita ay patuloy na nagmumula sa frontline, na nagpapahintulot sa mga nakatataas ng human race na subaybayan ang deployment ng Black Ink Clan. Sa loob ng main conference hall, isang bahagyang kulubat ang makikita sa mga mukha ni Xiang Shan at ng iba pa. Talagang kainahinala ang mga kilos ng Black Ink Clan. Lahat sila ay naniniwala na kapag sisingilan ang Great Evolution Pass sa Royal City, ang Black Ink Clan ay ililipat ang Royal City, iniiwasan ang isang direktang sagupaan, ngunit sa hitsura nito, ang Black Ink Clan ay gustong maglagay ng matigas na pagtutol. Ngunit maaari ba nila? At kahit papaano ay nagawa nilang labanan ang paunang welga, makakayanan kaya ng Black Ink Clan ang paparating na labanan. Malubhang nasugatan ang Royal Lord, at kahit na magagamit niya ang kanyang Black Ink Nest para labanan ang Old Ancestor sa loob ng ilang panahon, hanggang kailan siya magtatagal. Kapag natalo ang Royal Lord, hindi na makakalaban ang Black Ink Clan. Saan nanggaling ang kumpiyansa ng Black Ink Clan? Nalito ang lahat sa deployment ng Black Ink Clan, ngunit walang oras na mag-isip tungkol dito. Gumagalaw na ang pag-atake ng Great Evolution Pass. Kung sinubukan ng Black Ink Clan na lumaban, kailangan nilang harapin sila ng direkta. Makalipas ang 3 araw, umalis siyang kay sa kanyang silid. Ang kanyang mga sugat ay ganap na gumaling pagkatapos ng ilang araw ng paggaling, na naglalarawan kung gaano kalakas ang isang Dragon Vein pagdating sa pagpapagaling ng mga pinsala. Ang bawat miyembro ng Dawn Squad ay natipon na sa looban. Nang lumabas siyang kay sa kanyang silid, sinulyapan niya ang lahat. Hindi siya nagsalita o anuman, bahagya siyang tumanggo at nagutos sa mabigat na boses. Tara na, hindi na kailangan ng anumang karagdagang salita. Alam ng lahat na ang labanang ito ay magiging mas mapanganib kaysa sa anumang nilalabanan nila noon. Karamihan sa 50 miyembrong ito ng Dawn Squad ay maaaring mamatay sa digmaang ito, ngunit walang sino man ang may intensyon na matakot.
Ang human race ay naghintay para sa araw na ito para sa hindi mabilang na millennia. Kahit na kailangan nilang isakripisyo ang lahat ng kanilang buhay upang makakuha ng tagumpay, kaya ano? Sunod-sunod na umalis ang mga squad sa kanilang mga tirahan at nagtungo sa mga dingding. Dinala ni Yang Kai ang Dawn Squad sa isang partikular na seksyon ng pader sa busog ng Great Evolution Pass. Pagtingin niya sa paligid, nakita niyang punong-puno ang lugar. Sa itaas man o sa ibaba, may mga tao sa lahat ng dako. Ang bawat array at artifact sa mga pader ng lungsod ay pinamamahalaan ng isang tao, handang i-activate ang mga ito sa isang sandali. Kahit na napakaraming tao ang naroroon, walang naririnig na ingay. Ang lahat ay sabik na naghihintay sa sandali na magsisimula ang sagupaan sa Black Ink Clan. Nang tumingin si Yang Kai sa abot tanaw, nakita na niya ang balangkas ng Royal City. Gayunpaman, medyo malayo pa sila at ang Black Ink strength ay napakayaman dito, kaya hindi niya ito makita ng malinaw. Biglang, isang figure ang lumipad sa gilid ni Yang Kai. Agad na tumalikod si Yang Kai at binati, kinuyam ang kanyang kamao. Martial Uncle Shu, bahagyang tumango si Shu Linggang bilang tugon bago humimok. Ang larangan ng digmaan ay palaging nagbabago, mag-ingat doon. Naiintindihan ko, pag-amin ni Yang Kai. Hindi magiging madali ang laban na ito. Ang Black Ink Clan ay magkakaroon ng mas maraming Territory Lord level masters na magagamit upang labanan kaysa sa mayroon tayong 8th grade division commander na magtataglay sa kanila. Kailangan nating higpitin ang ating mga depensa, kaya mananatili ang 28th grade masters sa loob ng Great Evolution Pass, na lalong magpapalaki ng agwat sa mga numero. Maaaring mayroon na tayong Evil Purging Divine Spears ngayon, ngunit walang makakatiyak kung gaano sila magiging epektibo sa labanan. Kung makatagpo ka ng Territory Lord o 8th grade Black Ink Disciple sa larangan ng digmaan, huwag mo silang subukang labanan ng direkta, subukang ailapit sila sa akin. Oo. Tahimik na nagkalkula si Yang Kai sa kanyang puso. Ang Great Evolution Pass ay may kabuuang 74 na 8th grade Heaven Opening Realm Masters, kaya kung 20 ang mananatili sa Great Evolution Pass para palakasin ang mga depensa nito, 50 na lang ang matitirang makakalaban. Bagamat wala siyang ideya kung gaano karaming Territory Lords ang Black Ink Clan, dapat ay mayroon silang hindi bababa sa 70 hanggang 80. Hindi pa banggitin na marami pa silang 8th grade Black Ink Disciples. Ang mga tao ay talagang dehado sa mga tuntunin ng mataas na antas ng kapangyarihang panlaban. Kung paano nila binalak na ibagsak ang disbentahan na ito, depende ito sa kung gaano naging epektibo ang Evil Purging Divine Spears. Kung nagawa nilang alisin ang isang grupo ng mga Territory Lords o 8th grade Black Ink Disciples na may Evil Purging Divine Spears sa simula ng labanan, ang pressure sa human race ay lubos na mababawasan. Higit sa lahat, kung gusto ng humans na manalo, hindi lang nila kailangang bawasan ang pressure na kinakaharap nila, ngunit makakuha ng mapagpasyang kalamangan. Sa pagtatapos ng araw, nanatili ang katotohanan na ang mga sundalo ng tao ay mas kaunti sa bilang kaysa sa Black Ink Clansmen. Magiging magulo ang mga bagay sa panahon ng labanan, kaya kahit naabot kamay ang Great Evolution Pass, maaaring hindi ito maabot ng isa sa isang sandali ng krisis. Ang mga bagay ay magiging mas maayos kung ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay makakakuha ng tagumpay sa simula ng labanan. Tungkol naman sa mungkahi ni Shu Linggang na akitin ang sino mang Territory Lords o 8th grade Black Ink Disciples sa kanya, walang plano si Yang Kai na pakinggan ito. Kakatapos lang ni Shu Linggang sa 8th grade 2 siglo na ang nakalilipas, kaya kahit na ang kanyang cultivation ay naging matatag, ang kanyang pundasyon ay hindi kasing lakas ng veteranong 8th grade masters. Maaaring hindi siya mapahamak laban sa nag-iisang Territory Lord, ngunit kung makakalaban niya ang dalawa, tiyak na matatalo siya. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay maaaring mukhang isa lamang 7th grade master, ngunit nakakuha siya ng napakalaking halaga ng mga benepisyo sa no-return pass at maaari na ngayong mag-transform sa isang ancient dragon, kaya ang pakikipaglaban sa isang Territory Lord ay hindi isang problema para sa kanya. Ang kasalukuyang Yang Kai ay masasabing isang pseudo 8th grade master. Mabilis na umalis si Shu Linggang. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay may sariling mga assignment. Kaagad nilang sasabak sa Territory Lords kapag nagsimula na ang labanan, kaya imposibleng makakilos sila kasama ng isang squad. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Xiao Kai sa tabi ni Miao Feiping. Saglit siyang nag-alinlangan bago tuluyang humimok. Senior Brother Miao, kailangan mong mag-ingat. Kung hindi mo kayang talunin ang kalaban, tandaan na bumalik sa Dawning Light. Ang bilis ng cultivation ni Miao Feiping ay napakabilis.
Dahil ang human race ay may sapat na mapagkukunan ngayon at ilang taon na ang lumipas mula noong umalis siya sa miniature universe ni Yang Kai, siya ay sumulong na sa 7th grade ilang taon na ang nakararaan. Ito ang unang pagkakataon na lalaban siya sa Black Ink Clan pagkatapos na sumulong sa 7th grade. Sinulyapan siya ni Miao Feiping at nakangiting tiniyak. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Pero kailangan mo ring mag-ingat. Tumanggo si Xiao Kai. Mananatili ako sa loob ng Dawn Light at i-activate lang ang Spirit Arrays, para hindi ito masyadong mapanganib. Sa larangan ng digmaan, ang mga nasa pinakapanganib ay ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, na kailangang umalis sa kanilang mga warship para makipaglaban sa kalaban. Sa kabilang banda, ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters tulad ni Xiao Kai ay hindi malalagay sa malaking panganib hanggat ang kanilang warship ay hindi nawasak. Siyempre, kung ang warship ay nawasak, ang 5th grade at 6th grade masters ay malamang na mahaharap sa kabuoang paglipol. Mula noong sinaunang panahon, nagkaroon ng hindi mabilang na mga insidente kung saan ang buong squad ay nabura. Half day na lang tayo. Biglang sumigaw si Yang Kai. Nakakita si Yang Kai ng mas malayo at mas malinaw kaysa sa iba dahil sa kanyang Demon Eye of Annihilation. Dahil dito, nagawa niyang tiktikan ang sitwasyon ng Royal City. Ang Black Ink Clan ay nagtalaga ng kanilang army sa labas ng Royal City at handa silang salubungin ng direkta. Marshal Pick, Kabanata 5354. 5 linya ng depensa. Mayroong higit sa isang linya ng depensa sa labas ng Royal City. Sa katunayan, mayroong kabuoang 5 linya ng depensa. Bukod dito, ang bawat linya ng depensa ay naglalaman ng malaking bilang ng Black Ink Clansmen. Totoo iyon lalo na para sa pinakalabas na linya ng depensa, kung saan nakalagay ang hindi bababa sa 1,000,000 Black Ink Clansmen. Sila ay makapal na nakaimpake at masikip na magkakasama sa napakaraming nagtitipon na tila pinupuno ang kawalan. Kaya naman, nagbigay sila ng matinding panggigipit kapag nakikita mula sa malayo. Ang Black Ink Clan Army ay dumanas ng matinding pagkatalo noong digmaan 200 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, 200 taon na ang lumipas mula noon. Nabawi ng Black Ink Clan ang ilan sa kanilang pundasyon sa panahong ito, kaya't mayroon na ngayong mahigit 1,000,000 sa kanila ang maaaring lumaban. Sa katunayan, ang Black Ink Clansmen na nakatalaga sa pinakalabas na linya ng depensa ay hindi man lang kasama sa mga numerong ito. Iyon ay dahil sila ay iba't ibang serf na hindi man lang may kumpara sa low-grade Black Ink Clansmen. Ang kanilang tungkulin ay isakripisyo lamang ang kanilang mga sarili upang mabawasan ang lakas ng Human Race Army. Tanging ang Black Ink Clan lamang ang madaling pumili na abandonahin ang napakaraming clansmen dahil kaya nilang bayaran ang mga pagkalugi. Bukod pa rito, ang Great Evolution Army ay agresibong sumulong, kaya kung ang Royal City ay hindi may pagtanggol, ang mga sari-saring serf na ito ay tiyak na mamamatay pa rin. Maaari rin silang maging kapaki-pakinabang bago sila mamatay. Ang mga nakatataas sa Black Ink Clan ay walang awa sa mga serf na ito. Kung tutusin, handa pa silang isakripisyo ang sarili nilang buhay para ipagtanggol ang Royal City, lalo na ang mga mahihinang ito. Dahil sa kanilang mababang lakas at mababang sentience, ang mga Black Ink serf na ito ay may ganap na katapatan sa makapangyarihang Black Ink Clansmen at hindi natatakot sa kamatayan. Papalapit ng papalapit ang distansya sa pagitan ng magkabilang panig. Makalipas ang 4 na oras, ang Great Evolution Army ay ilang milyong kilometro lamang ang layo mula sa unang linya ng depensa ng Black Ink Clan. Malinaw na nakikita ng mga sundalong human race na nakatayo sa mga pader ng lungsod ang napakalaking pormasayon na nabuo ng milyon-milyong Black Ink Clansmen. Kaya, hindi nila napigil ang makaramdam ng bahagyang pananakot. Gayunpaman, palapit sila ng palapit. Sa isang tiyak na sandali, isang galit na galit ang umalangaw mula sa kaibuturan ng Great Evolution Army. Patayin. Sa direksyon ng Royal City, ang mga sundalo ng human race na naghahanda para sa labanan ay agad na nag-activate at ibinuhos ang kanilang world force sa spirit arrays at mga artifact sa ilalim ng kanilang command. Ang kawalan ay nanginginig at walang humpay. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga putok ng liwanag ang lumabas mula sa Great Evolution Pass at nagpaulan sa kanilang mga kaaway sa unahan. Kasabay ng pagkilos ng humans, ang milyon-milyong Black Ink Clan serfs ay umakay patungo sa Great Evolution Army nang walang takot sa kamatayan. Sila ay mahina. Ang pinakamalakas sa kanila ay maihahambing sa Dao Source Realm humans, ngunit karamihan sa kanila ay mas mahina kaysa doon. Gayunpaman, sumulong sila ng walang takot at mabangis sa kabila ng kakilakilabot na opens iba ng human race. Ang pambobomba mula sa iba't ibang spirit array at artifact ay umulan sa sari-saring mga sundalo ng Black Ink Clan,
at hindi na kailangan ng maraming pagsisikap para ang malaking bilang sa kanila ay sumangga sa wala. Ang Black Ink strength ay naging mas puro sa resulta. Magkagayunman, ang mga pag-atake mula sa Human Race Army ay patuloy na bumuhos tulad ng isang malakas na ulan. Ang bilis ng buong Great Evolution Pass ay hindi nabawasan kahit kaunti kahit na ang mga agos ng mga ilaw na sumasabog mula sa mga dingding nito ay tumawid sa kawalan at walang kabuluhang pinatay ang Black Ink Clan. Isa itong one-sided massacre. Ang mga Black Ink serfs na hindi man lang itinuring na mga tunay na sundalo ay hindi man lang makakarating sa loob ng 100,000 kilometro ng Great Evolution Pass. Lahat sila ay tinatangay ng hangin sa kalahati ng kanilang pasulong na singil. Gayunpaman, wala sa mga cultivator ng tao ang natuwa sa tuwa. Alam nila na ito ay simula pa lamang at ang tunay na labanan ay magsisimula pa lang. Sa bawat oras na sumusulong ang Great Evolution Pass ng isa pang 100,000 kilometro, ang bilang ng mga Black Ink Serf ay mababawasan din ng halos 100,000. Ang unang linya ng depensa ay mahalagang nasira, ngunit mas maraming Black Ink Serf ang sumunod ng malapit, at sa paghusga mula sa kanilang kilos, tila determinado silang hindi umatras kahit ano pa ang mangyari. Sa kalaunan ay nagbunga ang kanilang mga pagsisikap. Sa huling 100,000 kilometro, sa wakas ay nalagpasan ng Black Ink Serfs ang 100,000 kilometro defense perimeter ng Great Evolution Pass at ang ilan sa Black Ink Clansmen ay nakapaglansad pa ng secret techniques sa Great Evolution Army. Sa kabutihang palad, ang defensive arrays ng Great Evolution Pass ay aktibo at ang mahinang pag-atake ay hindi maaaring maging sanhi ng mga ripples na kumalat sa panlabas na layer ng pass, na nagresulta sa walang anumang pinsala. Ang marahas na enerhiya ay unti-unting hamupa, at ang tuloy-tuloy na opensiba ay naging kalat-kalat. Sa kalaunan, wala nang karagdagang paggalaw. Ang buong proseso ay tumagal ng hindi hihigit sa 1 oras. Ang unang linya ng depensa ng Black Ink Clan na binuo ng mahigit 1,000,000 serf ay ganap ng nalipol. Kung ang dalawang hukbo ay magkaharap sa bukas, ang mga human cultivator ay hindi magkakaroon ng ganoong kadaling tagumpay kahit na ang kanilang mga kaaway ay mga piraso lamang ng sakripisyo. Sadyang ang mga sari-saring sundalong ito ay may intensyon na mamatay mula pa noong una. Nais nilang isakripisyo ang kanilang sarili kapalit ng pag-iwas sa momentum ng Great Evolution Pass. Iyon ang dahilan kung bakit karamihan sa kanila ay nalipol sa loob ng 1 oras. Ang isang malaking patch ng Black Ink strength na siksik hanggang sa puntong maging solid ay nasa tabi ng Great Evolution Pass. Naghihintay sa unahan nila ngayon ang pangalawang linya ng depensa ng Black Ink Clan. Mayroon lamang 300,000 Black Ink Clansmen na nakapwesto sa linyang ito ng depensa, ngunit kahit na ganoon, ang mga human cultivator ay hindi pinapansin ang kanilang mga kaaway. Iyon ay dahil ang pangalawang linya ng depensa ay pangunahing binuo ng low-grade Black Ink Clansmen. Ang low-grade Black Ink Clansmen ay katumbas ng low-grade Heaven Opening Realm Masters. Kung mayroon lamang isa o dalawa sa kanila, o kahit na ilang daan-daan sila, ang Great Evolution Pass ay maaaring araruhin lamang sila ng walang pakialam, ngunit ang isang army na may 300,000 ay hindi isang bagay na kayang maliitin ng Great Evolution Pass. Kung ang mga Black Ink Clansmen na ito ay maglulunsad ng coordinated attack, magdudulot sila ng matinding pinsala sa mga depensa ng Great Evolution Pass. Gaya ng dati, nagsimulang mag-buzz ang spirit arrays at ang mga artifacts sa Great Evolution Pass habang sumasara ang mga ito sa loob ng 1,000,000 kilometro at hindi mabilang na mga stream ng liwanag ang sumabog pasulong. Natural na ang Black Ink Clan ay hindi handang maupo at hintayin ang kanilang pagkamatay. Ginawa ng 300,000 low-grade clansmen ang lahat para makaiwas sa mga pag-ataking ito mula sa Great Evolution Pass at isara ang distansya sa pagitan nila. Ang layo na 1,000,000 kilometro para epektibong umatake ang low-grade Black Ink Clansmen na ito dahil ang kanilang secret techniques ay hindi magdadala ng anumang tunay na kapangyarihan sa napakalawak na distansya. Sa pamamagitan lamang ng paglapit maaari silang maging banta sa Great Evolution Pass. Hindi mabilang na mga bangkay ang nagkalat sa kawalan habang ang bawat daloy ng liwanag na lumabas mula sa Great Evolution Pass ay aanihin ang marami sa buhay ng Black Ink Clansmen. Ano man ang pagsisikap ng tao, mahirap pa ring pigilan ang opensiba ng Black Ink Clansmen. Ang nakaligtas na Black Ink Clansmen ay lumipad pasulong, tinapakan ang mga bangkay ng kanilang mga kapatid at matatag na gumagawa ng landas pasulong sa halaga ng hindi mabilang na mga sakripisyo. Matapos mawala ang halos 30% ng kanilang bilang, ang mga nakaligtas na Black Ink Clansmen sa wakas ay sumulong sa isang angkop na distansya. Sa isang mabangis na dagandong, maraming secret technique ang sumabog mula sa Black Ink Clansmen at bumaril patungo sa Great Evolution Pass. Isang transparent na light barrier ang biglang lumitaw sa labas ng Great Evolution Pass.
Ang papasok na secret techniques ay bumagsak sa light barrier at nagdulot ng kapansin-pansing mga alon na kumalat sa ibabaw nito na parang hindi mabilang na mga bato na itinapon sa isang lawa. Habang ang magkabilang panig ay mabilis na lumalapit sa isa't isa, sila ay umatake ng may tumataas na bangis. Ang mga human cultivator ay mayroong Great Evolution Pass bilang isang kalasag habang ang Black Ink Clan ay ganap na nalantad. Maaaring patayin ng mga human cultivator ang Black Ink Clan, ngunit ang Black Ink Clan ay hindi kayang pumatay ng isang human cultivator. Hindi bababasa, iyon ang kaso hanggat ang mga depensa ng Great Evolution Pass ay hindi nalabag. Halata kung aling panig ang humawak sa itaas na kamay. Ang mga ulap ng itim na dugo ay sumabog sa kawalan dahil ang karamihan sa mga Black Ink Clansmen ay namatay sa trahedya. Nakatayo si Yang Kai sa pader ng lungsod na may time na ekspresyon. Bagamat wala pang 2 oras ang lumipas mula nang magsimula ang labanan, ang human race ay nakapatay ng higit sa 1,000,000 Black Ink Clansmen. Gayunpaman, hindi iyon nakaapekto sa pundasyon ng Black Ink Clan. Ang mga Black Ink Clansmen na pinapatay ngayon ay yaong mga inabando na lamang. Dahil ang mas mahinang Black Ink Clansmen ay walang takot, maaaring isipin na inihanda nila ang kanilang sarili upang labanan ang human race hanggang kamatayan. Ito ay magiging isang mahirap na labanan. Magkagayunman, hindi kumilos si Yang Kai. Kahit na madali siyang umatake mula sa distansyang ito, ang kanyang lakas bilang isang individual ay hindi makakagawa ng malaking pagkakaiba sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, marami pang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa larangan ng digmaan. Bukod pa rito, kailangan niyang tiyakin na ang kanyang lakas ay nananatili sa pinakamataas nito kapag ito ay talagang kailangan. Mabilis na nakalusot ang human sa pangalawang linya ng depensa. Hindi tulad ng kung paano ganap na nalipol ang unang linya ng depensa, higit lamang sa kalahati ng Black Ink Clansmen sa ikalawang linya ng depensa ang naalis habang medyo iilan ang nakaligtas ng hindi nasaktan. Ang kanilang lakas ay higit na mas malaki kaysa sa mga surf na iyon kung tutuusin, kaya naisip na ang kanilang rate ng kaligtasan sa ganitong uri ng mabilis na gumagalaw na larangan ng digmaan ay magiging mas mataas. Ang mga nakaligtas na Black Ink Clansmen na ito ay hindi rin nagkalat at umatras at sa halip ay hinabol ang Great Evolution Pass mula sa likuran. Nakapalibot sa Great Evolution Pass mula sa lahat ng panig, ginawa nila ang kanilang makakaya upang gumalaw habang umaatake ng baliw. Natural na gumanti ang Great Evolution Pass sa lahat ng direksyon sa pamamagitan ng Spirit Arrays at mga artifact na nakadeploy sa mga pader nito. Sa loob ng ilang panahon, may mga bakas ng labanan sa paligid ng sumusulong na Great Evolution Pass. Ang Black Ink Clan ay patuloy na bumabagsak sa bilang. Gayunpaman, ang ikatlong linya ng depensa ay nakaharap sa mga tao, at ito ay naiiba sa pangalawa. Mula sa 1,000,000 kilometro ang layo, nagsimulang kumilos ang Black Ink Clansmen na bumubuo sa ikatlong linya ng depensa. Maraming itim na pag-atake ang umulan sa Great Evolution Pass, na nagdulot ng hindi mabilang na mga ripples na lumitaw sa defensive light barrier. Ang ikatlong linya ng depensa ay pangunahing binuo ng high-grade Black Ink Clansmen. Ang kanilang bilang ay hindi mataas, 100,000 lamang o higit pa, gayunpaman, mayroon ding maraming mga feudal lords sa kanilang hanay. Ito ay bahagi ng pangunahing puwersa ng Black Ink Clan Army. Ang kanilang diskarte ay ganap na naiiba mula sa unang 2 linya ng depensa ng Black Ink Clan. Hindi sila nagpakita ng mga palatandaan ng pagmamadali sa paghahanap ng kamatayan. Habang inaatake nila ang Great Evolution Pass, ginawa rin nila ang kanilang makakaya upang maiwasan at iwasan ang mga pag-atake mula sa Great Evolution Pass. Hindi na kayang patayin ng mga human cultivator ang kanilang mga kaaway nang walang pinipili gaya ng dati. Hindi lang iyon. Nang tumagos ang Great Evolution Pass sa ikatlong linya ng depensa, ang 100,000 Black Ink Clansmen, na karamihan sa kanila ay buhay pa dahil sa malawak na distansya ng pakikipag-ugnayan, ay nagkalat sa magkabilang panig. Sila ay umatras at nagpanatili ng medyo malayo mula sa Great Evolution Pass habang sabay-sabay na naglulunsad ng mga pag-atake. Tulad ng isang malaking lambat, lumipad sila, tila sinusubukang lumunin ang Great Evolution Pass sa kanilang gitna. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na bumaba ang bilis ng Great Evolution Pass. Hindi ito masyadong halata, ngunit maaari rin niyang makita na ang glow ng defensive light barrier ay unti-unting lumalabo. Ang mga kalasag ng Great Pass ay maaaring napakalakas, ngunit walang depensa ang makatiis sa walang katapusang barrage ng mga pag-atake. Ang mga nakaligtas sa Black Ink Clan mula sa ikalawang linya ng depensa ay sumanib sa ikatlong linya ng depensa. Kaya, ang kanilang kabuuang lakas ay tumaas ng husto. Samantala, nagpatuloy ang Great Evolution Pass na gumawa ng landas pasulong. Kahit saan pumunta ang Great Pass,
ang mga aura ng hindi mabilang na Black Ink Clansmen ay naglaho, ang kanilang mga sirang bangkay ay naiwan na nagkalat sa larangan ng digmaan. Hindi nagtagal at dumating ang Great Evolution Pass sa ika-4 na linya ng depensa ng Black Ink Clan. Ang partikular na linya ng depensang ito ay hindi masyadong naiiba sa ikatlong linya ng depensa, ngunit ang proporsyon ng mga feudal lords ay tumaas ng malaki. Ang diskarte ng ika-4 na linya ng depensa ay kapareho ng ikatlong linya ng depensa. Tumanggi silang harapin ng direkta ang Great Evolution Pass at sa halip ay nanatili ang kanilang distansya habang pinapanatili ang isang tuloy-tuloy na pambobomba upang maalis ang lakas ng tao. Pagkatapos, sumanib sila sa mga nakaligtas sa Black Ink Clan mula sa pangalawa at pangatlong linya ng depensa upang lubos na mapataas ang density ng kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, hindi nila napigilan ang pagsulong ng Great Evolution Pass. Ang Royal City ay palapit ng palapit, at nakatayo sa mga dingding, ang mga human cultivator ay kitang-kita na ngayon ang maringal na Royal City. Nakita rin nila ang Black Ink Clan Army na nakapalibot sa Universe World kung saan matatagpuan ang Royal City. Hindi na kailangang sabihin, iyon ang huling linya ng depensa ng Black Ink Clan at ang core ng kanilang army. Lahat ng Territory Lords at 8th Grade Heaven Opening Realm Black Ink Disciples ay nakapwesto doon. Hanggat ang Great Evolution Pass ay maaaring tumagos sa linyang ito ng depensa, ang Great Pass ay maaaring brutal na bumangga sa Royal City. Kung gaano kitigas at katibay ang Great Evolution Pass, mawawasak ang Royal City kung magbanggaan ang dalawa. Maaari ba nating lampasan ang huling linya ng depensa? Hindi alam ng mga human cultivator. Maaari lamang nilang gawin ang kanilang makakaya upang patayin ang kanilang mga kaaway. Sa kabilang panig, nagtipon ang mga territory lords sa labas ng Royal City. Nakatingin si Chekong sa malayo, pinagmamasdan ang mga galaw sa larangan ng digmaan. Tapos, bigla siyang ngumisi. Mukhang na-overestimated natin ang humans. Hindi sila banta sa Royal City. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ang Great Pass ay hindi makakayanan ang kanilang pinagsamang puwersa kahit na ito ay makasulong patungo sa kanila. Ito ay tiyak na ihinto sa labas ng Royal City. Hanggat maaaring maarang ang Great Pass at mapoprotektahan ang Royal City, ang iba ay depende sa malapitang santukan sa pagitan ng dalawang army. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, ang Black Ink Clan na mayroong napakalaking bentahe sa bilang ay maaaring manigpa.